Buenos dias, damas y caballeros. Nung presidente pa si Rodrigo Duterte, mahilig ito sa mga pasikat na mga government projects, including yung libreng sakay, sa mga tao, ganon. At ganon rin, during yung mga krisis natin. Pero ito kasi parang sinasabi natin mga band-aid solution lang ito sa problema. Maganda pang media, maganda sa mata ng mga supporters niya, pero it doesn't solve the problem of poverty. Makasakay ka nga ng libre, wala ka naman trabaho. Lugi naman negosyo mo, useless rin, di ba? So, at hindi mo naman pwede matimingan yung kung anong oras dadaan yung bus ni Duterte. So, hindi lang pala yun ganun almost useless program. At inadapt rin yun ni Sara Duterte. Yung hanggang ngayon, meron siya mga libreng sakay program si Sara Duterte. Pero it seems na pati yung pala ay pinakitaan rin nila. Kasi ngayon, sinasabi nitong si Mega Manila Consortium Corporation spokesperson na si Julia De Jesus na may 32 million pa ang Land Transportation Franchising Board office. May 32 million pa na hindi binabayaran sa mga bus companies. At ang may kasala dito ay itong si dating LTFRB chair na si Attorney Martin Delgra. Kung familiar siya sa inyo or narinig nyo na yung pangalan niya, siya yung isa sa mga 6 na appointed new lawyers daw ni Duterte na pumunta sa The Hague. At ito rin yung lawyer na tatlo lang ata sila, pati asawa pa niya. At si former Executive Secretary ni Duterte, itong si Mejaldea, na sinamahan si Duterte or who stood as lawyers of Duterte doon sa panahon na they were fighting to stop his deportation to The Hague. Siya yun at kasama pa niya. Sumama ata rin sila kay Duterte sa Hong Kong. And then yun, pagbalik kasama rin nila. Kaya nung nadala sila straight sa Villamor Air Base official lounge ng Air Force, kasama ito si Delgra because they came all the way sa Hong Kong. Siyempre, all expenses paid yun. Pera pa natin yun. Pera ni Duterte, nakaw sa taong bayan, pera pa natin yun. So kasama itong si Delgra. At ito rin yun na muntik na rin itong pinosasan ni former PNP chief Nicolas Torre. Dahil nga sa panghaharang niya sa pag-aresto kay Duterte. So siya ang may sala dito na hindi pa nabayaran yung mga buses. So, kumbaga, dito natin makikita na hindi lang puro budol-budol style of governance lang ginawa nila, kundi pati yung mga bus companies pa naman, kinawawa nyo. Pati bus companies ba naman, pinagnakawan nyo. So, ngayon, hindi nila alam kung saan napunta yung 32 million. Pwede binadgetan ito pagkatapos na may napunta lang sa bulsa ng mga opisyalis noon, or pwede hindi talaga nabayaran dahil wala ng pera ang gobyerno noon. So in anyway, apektado tayo dito kasi ngayon na tumataas yung presyo ng fuel because of the Middle East War. Ngayon sinusubukan ng Marcos administration to revive this program, libre sakay. Ayaw na ng mga buses. Wala nang kumakagat sa mga bus companies dahil yung iba sinasabi may utang pa nga ang gobyerno na 32 million. So ito makikita natin na ito mga Dutertards
Kwan lang talaga sila, birds of the same feather flock together. So pare-pareho lang talaga sila. Puro magnanakaw lang talaga sila. So dapat i-explain ito ni Attorney Delgra. Nakakahiya yan na pinipresenta mo pa man or hindi lang pinipresenta. Sinabi na ni Kaufman na sila ang mga panibagong lawyer or kasama sa defense team. Dumidepensa ka kay sa isang presidente na sangkot sa hindi lang sa EJK kundi sa katiwalian, ikaw mismo para Attorney Martin Delgra, ikaw rin pala mismo may katiwalian. So paano yan? Di ba ironical talaga yan na yung lawyer ng di umano'y magnanakaw ay may kaso rin ng pagnanakaw dito sa 32 million. So dapat hindi lang dapat anunsyo ang gagawin ng gobyerno, dapat kasuhan na talaga itong si former LTFRB chairperson Martin Delgra, nakasama pa naman ngayon sa defense team ni Duterte. So kwan lang talaga kayo, same lang talaga kayo, same lang kumbaga, kung hindi ka corrupt, kung hindi ka mamatay tao, hindi ka bilong sa circle ni Duterte. Kaya pala ang lakas-lakas na utang na loob nitong si Martin Delgra. Ready siya magpakamatay para kay Duterte. Hindi lang siya, kasi obviously justice ex-justice rin ata, or basta lawyer rin yung asawa niya. Kumaga 3 lawyers sila noon yung sa Villamor Air Base. Kaya wala talagang dahilan si Duterte sabihin na he was not represented by lawyers during the arrest. Kasi tatadloan doon si Mejaldea, si Delgra at asawa na lawyer rin. So tingnan nyo, ganun ang level of loyalty nila kay Duterte. So paano na yan? Attorney Martin Delgra, pera namin yan, 32 million. Bayaran mo yan. Kami magbabayad yan. Dagdag yan sa utang ng gobyerno. Binebenta na yung mga propiedad ng gobyerno ni President Bongbong Boy Benta Marcos. Dahil wala nang pera ang gobyerno. Sa ganitong problema ng mga mayayaman ng bansa, wala rin magpapautang sa atin na pera. At lumaki na yung utang natin. Naging yung iniwan ni Duterte na 13 trillion, naging almost 18 trillion na. Nadagdagan ng more than 4 trillion sa 3 years pa lang ng Marcos administration. 3 years pa lang. So we really need all the money available. Almost bankrupt ng gobyerno. Kaya kahit itong 32 million dapat habulin natin. So tingnan natin kung hanggang press release lang ba itong Marcos administration o talagang hahabulin nila itong si Martin Delgra. Dapat habulin talaga nila. Lalo na ngayon na magiging lawyer ito ni Duterte sa International Criminal Court. So yun na po ang maikling vlog natin ukol sa utang or katiwalian ng isa na naman Duterte supporter, Duterte lawyer na si Attorney Martin Delgra. So thank you very much everyone for watching. Thank you very much for joining me in this vlog. Good morning to all and see you in my next vlog.